Magandang gabi, Ryan. Una, ano ba ang sitwasyon ngayon dyan sa Camarines Sur? Yes, Jun, magandang gabi. Mula nga kahapon ng alas 5 hanggang ngayon, Jun, ay walang tigil ang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan dito sa buong probinsya ng Camarines Sur. Ngayon nga, Jun, ay nakakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito na may kasamang hangin dito sa ating kinatatayuan ngayon. At ang maraming ini-evacuate ngayon dito sa ating likuran at sa iba't ibang mga lugar dito sa probinsya para madala sa mga evacuation centers kung saan dapat silang mamalagi. Ipinag-utos na ni Governor Luigi Villaferte ang mandatory evacuation sa mga bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Kanina nga ay sinimula na ang paglikas sa mga residente sa Cadlan-Pili, Camarines Sur at ang mga karating nitong barangay dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa Minalabak naman abot na hanggang baywang ang tubig baha. Kaya naman para maitawid ang mga motorsiklo, kinakailangan nila itong buhatin. May mga kalsada na rin dito sa Camarines Sur na hindi madaanan ng mga light vehicles. Kagaya na lamang sa Rinconada area at ilan pang mga lugar. Maging ang Lone City ng Naga City ay nalubog na rin sa baha at nahihirapan na ang mga motorista sa pagpasok at paglabas sa ilang mga lugar sa nasabing syudad. Nagpatay na rin ng supply ng kuryente ang Camarines Sur Electric Cooperative o Casoreco sa ilang mga lugar dahil inabot na ang mga outlet ng kuryente sa mga household. Samantala tuloy-tuloy na ang pagsasagawa ng pagpapalikas sa mga residenteng apektado ng pagbaha dahil sa bagyo. Kaninang alas 10 ng umaga nagsimula na ang pagpalikas ng lokal na pamahalaan ng Ubilyar, Albay. Lumubog kasi sa tubig baha ang ilang mga bahay na nakatayo sa low-lying areas sa Bonbon, Libon, Albay. Makikita sa video na ibinahagi ni Don Declaro Suela Jr. ang pagragasa ng tubig baha sa kalsada habang abot hanggang bubong ang bahay ng tubig baha sa Sitio Mapili, Barangay Pantao sa bayan pa rin ng Libon. Sa Ginubatan, Albay nagsimula na rin ang pagpapalikas ng mga residente ang lokal na pamahalaan. Kanina nakapag-dialogo na si Acting Governor Glenda Ong Bongcao sa Albay Public Safety and Emergency Office para sa implementasyon ng proactive measure na maaaring gawin sa lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Kasunod nito agad na isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay. Ngayon, nasa state of calamity na ang probinsya, mas mapapabilis nito ang pag-mobilize ng mga local resources ng mga apektadong bayan at lungsod, gayon din ng pamahalaang lokal ng Albay para sa evacuation at camp management ng mga pamilyang naapektuhan na ng bagyo. June, ngayon dito sa likod namin, ito yung barangay Triangulo dito sa Naga City. Ibang-iba ito sa mga senaryo na nakikita natin na ang mga local government unit or ang disaster PDRMC ang kumukuha sa mga residente. Ngayon nakikita namin, June, na yung mga residente mismo ang kusang lumalabas dito sa barangay na ito nang basa yung kanilang buong katawan. Dahil ayon sa kanila, ang tubig ba sa loob ng Barangay Triangulo ay hanggang dibdib na. Kaya kusa silang pumupunta ngayon dito sa aming harapan sa JCM Robredo Coliseum kung saan ito nga ang designated evacuation center ng Naga City ngayong gabi din. Ibig bang sabihin dyan sa Naga City, mga ilang barangay o gaano kalawak yung naapektuhan ng tubig baha dyan? June, kanina sa paglilibot nga namin, nadaanan namin yung mula doon sa pagpasok ng Naga City, pagpasok ng area ng Magsaysay hanggang dito sa buong sentro ng Naga City ay puno na ng tubig baha at kung hindi hanggang tuhod ang baha ay nahihirapan na din ang ating mga kababayan na lumabas, lalo na yung may mga light vehicles na dala, nahihirapan na silang lumabas at pumasok dito sa lungsod ng Naga City. Ano ang payo sa inyo dyan ng authorities, Ryan? Kasi sa buong Magdamag, mas makararanas pa ba kayo dyan ng malalakas na pagulan, Ryan? Yes, Jun, inaasahan nga ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur na tuloy-tuloy
ang mararanasang pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas. Kaya naman ngayon ay puspusan talaga yung pagsasagawa ng evacuation sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nasa low-lying areas at mga landslide-prone areas. Talagang kinukuha na ng lokal na pamahalaan dahil doon sa pangamba nila na mas lalong tumaas yung tubig dito sa magdamag na pag-ulan na inaasahan din. Ingatan kayo ng Panginoon dyan, Ryan. Maraming salamat. Ryan Salatandol, nag-uulat ng live mula sa Naga City, Camarines Sur.